yung bahay na hindi na pagsasalahan ng sunnah, tinatawag yan na kubur. Tinatawag yan na kubur. Hindi yan bahay, kubur yan. Kapag doon ka nagsala sa bahay, mga sunnah rawatib ha, hindi yung obligadong sala. Anong kainaman nito? Malayo sa pagpapakitang tao. Kapag doon ka nagsala sa bahay, wala kang makikitang taong nakakakita sa'yo. Tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At pangalawa, kainaman na pagdarasal sa bahay ay hindi mangyayaring maihalin tulad sa kubur ang iyong bahay. Sabi nga ng mahal na propeta Muhammad, wala tattakhidhuha kubura. Huwag ninyong gagawing kubur. Ulibingan yung mga bahay ninyo sa pamamagitan na hindi kayo magsasala dito. Dapat magsala kayo ng sunnah sa bahay. Kasi once na hindi ka nagsasala sa bahay, yung bahay na hindi na pagsasalahan ng sunnah, tinatawag yan na kubur. Hindi yan bahay, kubur yan. Kung hindi ka nagsusunod dyan. Kaya para hindi matawag yung bahay mo na kubur, magsagawa ka ng mga sunnah dito. Pangatlong kainaman ay makikita ka ng iyong asawa at anak na isinasagawa mo ang sala. Magiging dahilan ito na magkakaroon sila ng hiya. Nagsasambayang si abi, nagsasambayang si ama, magsambayang din ako. Kaysa sa hindi kanila nakikitang nagsasala doon. Kaya ang nangyari sa kanila, wala na rin silang pakialam. Kaya dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na igawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sabr kapag tayo ay sinuway ng ating mga asawa at anak. Kapag inutusan natin sila na sila ay magsala, sila ay magbasa ng Quran, sila ay gumawa ng ibadah, pagtibayan ng Allah subhanahu wa ta'ala mga puso natin.